Pero alam nyo ba, dito naman po ako tuwan-tuwa kay RSA. Yan. Kasi sabi nga niya sa ano kanina, kasama niya si Yorme, sabi niya, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako na ang tutulong sa buong Metro Manila. Mag-solve ng baha at no cost to the people, at no cost to the government. Uy, that's a good deal. Di ba? Pilantropo yung tao eh. O, hindi naman sa pinagsasamantalahan. Pero, para sa akin ito siya nga po yung mas higit na karapat dapat sa DPWH. 'Di ba? Wala naman ng problema kung gamitin ang pera ng taong bayan eh. Pero para sa akin po, Mr. President, PBBM, parang awa nyo na po. Pakisipa na po ng literal yung inyong DPWH secretary, yung inyong pinaka-paborito na secretary dahil ba Marcos loyalist ang naangkan? Walang iya, Mr. President, ha? Pinaalala ko pa nung nakaraang SONA mo. Hindi yung nakaraang huli, ha? The other SONA. Hindi ba pinagmalaki? Binigyan ka ng report na meron na kayong nadali na 5,500 finished and ongoing flood control projects. Tapos habang kayo po'y nananalumpati nun, kami na nasa labas. No, nasa Commonwealth kami sa Maycoa, kami binabagyo. Inuulan kami ang mga supporters doon, pati yung mga bayad, yung mga hinakot doon, ang mga taga ron lang din naman. So, yun namang mga taong mga taga ron sa may batasan, yan naman po kasi kahit anong kulay ang nagpupunta ron, basta may bayad. Yan yung mga pinagmamalaki ho ni Marcoleta na gusto raw sumama sa rally ng INC noon. May bilang din naman daw yun. Yung mga yan po yun. Diyan sa may batasan, payatas. Yan yung mga bayaran na nahahakot pag may rally. Alam nyo na, walang kulay dyan sa kanila ha. Basta ano yan, kulay ng pera, yun ang sinusunod dyan. Pero pagdating ng botohan, hindi ko alam kung paano sila bumoto. Okay? Kung paano mamili. Now, dapat si bakin ng Pangulo yung kanyang DPWH secretary kaysa protektahan niya. Sipin nyo na lang yung Kabagan Isabela Bridge. Inabot ng panahon nila, dapat i-review yan eh. O nakitaan na pala na may depekto, bakit tinutuloy? Di ba dapat natitigil yun? Dapat hindi na yun pinadadaan, dapat pinaimbestigahan ng todo yun. O anong ginawang findings nun ng sekretary ng PBBM? Ang sinisisi ng may kasalanan, yung biktima, yung truck driver at saka yung truck, walang kamalay-malay, wala namang isip yung truck. O, sabi ng mga DDS, bro, yung tulay, may load limit. I know, man, I know. Kaya lang, if I am an engineer, I would be stupid na magdidisenyo ng ganong kahinang tulay sa haba ng ilog na yon. Excelente po. Heavy duty yung gagawin ko para hindi po delikado oras nang dumating na yung kasagsagan ng baha, ng bagyo. 'Di ba? Na massive yung tubig na dadaan sa mga paahan, sa mga poste nito sa ilalim at yung dun sa ibabaw na pwedeng yanigin ng hangin. Yung pinakakalsada nun at yung dadaan doon posibilidad ng mga dambuhalang mga truck talaga. Yan ang purpose talaga nun for general purpose yun Bumagyo man umaraw, yun ang dadaanan para sa transportation ng mga goods. Diba? Ano nangyari nun? Pagkatapos ng SONA nun ni PBBM, na fact check, Pangulo natin. Hirap ipagtanggol nun. Bakit? Ano yun, Jen? Decoration lang yun? Yung 5,500 decoration, yari ka sa mga loyalista. Bash ang aabutin mo. Para sa kanila, perfect. Kasi loyalista, yung DPWH secretary, tulog naman palagi sa pansitan. Di ba? Tapos may nabasa ako, sinasabi sa Pangulo natin, meron na tayong 9,000 na flood control. Walang maipakita. Si Amina Pangandaman may pinuntahang lugar. Ano nangyari? Ng flood control yan. Bukas pakikita ko sa inyo pictures ng
flood control ni Apula kay rito sa amin. Ay, nako. Iyon na nga, walang sinabi sa tulay ng Marikina, di ba? Tulay ho ni Duterte yun, ha? Yun sa Kabagan Isabela na bumagsak. So, going back, di ba? Ito hindi to politikong tao. Panahon pa ng pandemic, tumutulong na to si RSA. Namatayan pa ho ito ng isang anak. Nung panahon ng pandemic. Pero imbis na magmukmok, ako iniisip ko baka magbago na mood nito, hindi na to maging pilantropo. Baka ma-depress ito. Aba, baliwala sa kanya. 'Di ba? Kumbaga, siyempre abnormal naman kung baliwala ang literal. Ibig sabihin, yung pagluluksa ibinuhos niya ron sa pagtulong pa rin para malibangan sarili niya at ngayon, 'di ba? Sinisisi rin naman siya ng mga taga Bulacan na siya yung dahilan ng pagbabaha nila dahil doon sa New Manila International Airport. Malabo naman, ang layo naman sa kanila eh. Malayo naman din doon sa ilog. Ang problema nila ron sa Pampanga, kasi ginawang negosyo, at saka sa Bulacan, ginawang negosyo ng mga politiko, ng mga mayor, ng mga gobernador, ang dredging operation. Hindi po natatapos ang dredging eh. Di ba? Pag umulan yung lupa sa bundok dahil pinakalbo nila sa mga illegal loggers, sa mga miner, dadalhin niya ng tubig, kaya brown ng lupa. Pag tigil ng bagyo, masisettle sa ilalim yon. Mababaw yung mga ilog. I-dredging na naman. Paulit-ulit na lang yung dredging, di ba? Nangyayari, walang long-term solution. Ito, mabuti to, nagbibigay. Anong ang ginawa niya ron sa Sabi niya kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa. Kapalit nun. Magtayo ako ng kapalit na eskwela. And yung housing, bibili na rin ako ng lupa para tayuan ang pabahay, para tayuan ang pabahay ang mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. Kasi doon po sa Tulyahan River, sabi niya, yung pinaka ng tubig na yan, dyan sa Tulyahan River, galing ng Bulacan, yung mga ganun binabagit niya nga kanina. Ang problema, tinabunan yun, yung ilog. Tapos sa ibabaw, nilagyan ng pabahay. Kaya sinasabi niya, mali. Ibalik natin to sa dati. Yung mga bahay, kalsada na inilagay dun sa mga ilog, tanggalin natin, solve ang problema. Totoo yun. Diba? Natural po kasi daluyan ng tubig yan eh. Hindi ho dapat yan tinanggal. Sinundan dapat lang nila yan ng mga culverts. Di ba? Malaya pa rin makakadaloy ang tubig. Sabi nun dyan, ganyan po talaga ang tao, gumawa ka ng mabuti. O hindi, may masasabi pa rin. Di ba? At least mabuti pa rin yung gawin, di ba? Pinipintasan kasi ito. Gusto lang niya magpresidente kasi ganun. Hindi Di sana kumandidato na to ng 2022. Di ba? Di sana nagsenador na to. Para sa akin, kung ako Pangulo ng Pilipinas, nako, kukulitin ko to. Ikaw na yung mag-DPWH secretary. Alam niyo ba yung ginawa nila sa Tulyahan? Pinaliparan nila ng helicopter kasi sabi niya sa mga tao niya, ganun ba? Sige, picturean niyo, kunan niyo ng ebidensya yan. Gusto ko makita. Edi magkano helicopter, yung lipad niyan. Pinaliparan sa ibabaw, kinunan ng ebidensya, video footages. Di ba? Ganun. Ay nako, kaya sabi ko nga, kung tatakbo to na magpresidente, dapat ang mga Pilipino pagkaisahan. Eto na, bakit kanyo? Alam niya kung paano magtagumpay sa ekonomiya. Importante 'yon. 'Di ba? Para saan sinasabi natin kailangan natin sana mapalago yung buhay ng yung ekonomiya ng Pilipinas. Ang problema, ang mga politiko, hindi sila ang mga perpektong tao para sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Bakit? Kasi iniisip palagi ng mga pangulo, lahat ng presidente, pati ngayon, pag ganito ang desisyon ko, sino maapektuhan pang ibang negosyante? Paano kung marami kang kaibigan kaalyadong negosyante? 'Di ba? Hindi mo nagagawing magnegosyo. Kasi kung tutuusin,
Dapat kinukuha na ng gobyerno yung kuryente. 'Di ba? Hindi lang ang Meralco, kung hindi talaga yung yung buong linya. Dapat kinukuha na ng gobyerno yung tubig. 'Di ba? Yung Maynilad. Naalis na yan, binabalik sa dati, nawasan na yan lahat. Oh, anong nangyari? Nawasak. 'Di ba? Yung napokor natin, naging nabrokor. Naging National Brownout Corporation para ma-justify lang ang pagbibenta. Ay, nako. 'Di ba? Ito dapat yung mga ganito. Isipin mo, anong trabaho niya dati sa San Miguel Corporation? Hindi pa siya ganun kayaman nun, ha? Diyan siya yumaman. 'Di ba? Talagang natyaga niya yung kanyang posisyon. Oh. Yun ang kinakailangan natin. Yung merong history ng nagawang paanong maging successful. Kasi kung nagawa niya sa sarili niya yan, sa kanilang kumpanya, magagawa niya rin yan sa pinapatakbo niyang bansa. At ang mga negosyante na matatamaan sa kanyang gagawing desisyon, they would definitely understand. Bakit? He's not a politician. He's a businessman. He's a philanthropist. Magkakaroon po tayo ng magandang magandang kompetisyon sa mga production. 'Di ba? Masisiguro natin ang job opportunities dito sa ating bansa. Hindi porke San Miguel Corporation magkakaroon ng expansion so uso na lasingan. Di naman ganoon. 'Di ba? Marami pang dapat na manegosyo. Marami pa hong mga ginagamit natin sa pang-araw-araw pero wala po tayong production dito. Wala tayong production lines dito sa Pilipinas. Yan pa isang dapat na yung ginagawa ng mga Pilipino, ng mga negosyante. Para imbis na bumibili tayo sa China, mura, sa presyong mura, mapapamura ka, kasi mamaya-maya basura na. Sira na eh. 'Di ba? Dapat meron tayo dito. Galing nga tong taong ito eh. Una, ayoko rin to eh. Nung panahon ni Duterte, ayoko dito kasi baka nagpapasikat lang, ganun, kasi Chinese, ganun. Ang lang natin, ko lang sa kanya, siya ba ay natural born Filipino citizen? Or a naturalized? Kasi kung naturalized, nako po, hanggang pang gobernador lang. Di ba? Dito po sa government, ang tubig at kuryente, every 2 months ang payment ng bills. Hirap nun naiipon yung bills. 'Di ba? Parang si Mayor BF, sinabi niya, pag ginawa ko to, maraming nagalit sa akin. Pero gagawin ko ang tama, BF gets it done. That's correct. Kita nyo naman, patay na si Bayani Fernando, 'di ba? Yung kanyang legacy still lives on. Ilan pong lugar ng Marikina na iikot ko kahit bagyuhan, tag-init, ako. Wala kang makikitang kalat sa daanan. Kung meron kang makitang basura sa labas, naka-plastic ng maayos. Madali nga malaman, sabi sa anak ko, malalaman mo kung ikaw ay naliligaw dito sa parte ng Cubao, napalayo ka, pag malinis ang lugar, kahit saan ka lumingon, nakapunta ka na ng Marikina. Pero pag nandun ka sa lugar na marumi, madugyot, nasa Quezon City ka pa. Sabi sa kanya.